Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh. Anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan ng halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako, ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag. At namatay kinabukasan, wala kang hirap. Ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Bagamat ito'y binasa sa kung saan dako kahapon ay nagtungo upang maging tugunin ang misyon para kay Constancia at sa mga hinirang, subalit ang wika nga, araw-araw mang basahin ko sa inyo ang mga inulat noon pa, araw-araw pa rin akong maiuulat at maipahahayag upang ganang mawawaan ninyo ang lahat ng kaukulang naganap. Alalaumbaga, ganyan ang tao. Nakita man ang ama, nagdamdam, nagtampo, subalit nandun pa rin ang pagmamalasakit niya. Pinadadama pa rin ang pagmamahal niya. Gumagawa pa rin siyang walang nakikita ang sinumang mga mata ng mga anak niya. Nagigitla na lamang at ang marunong makakita at makadama sa mabuting gawa niya, natututong magpasalamat. Subalit itong si Jonas sa kanyang kasutilan, hindi niya nasabing, ay salamat Panginoon, sa kabila man ng ako'y sutil ay pinatubo mo pa rin ang alamang ito para ako'y maliliman. Bagkos, nagalak lamang siya at walang sinambit, at nang ito'y loobing mamatay at pakain sa uod, nakita na naman ang kanyang kasutilan. Nagalit na naman. Kaya itong amang butihin nakapangusap. Kung yang halaman na yan, anak, yaon baga ang ibig niyang ituran. Jonas, napatubo ko yaan, sumibol na lamang, na wala kang kamalayan, at ikay nililiman, at pagkatapos ngayon namatay, nagagalit ka. Kung yaan ay pinanghihinayangan mo, yun baga ang ibig niyang ituran, ito pa kayang mga walang malay na mamamatay kung hindi sila kikilala sa akin. Kaya't ang ginawa mo'y dapat mong nasilayan. Yaon ang ibig niya ipaliwanag sa kanya. Ngunit dahil siya'y sutil nga, hindi masabi ang nararapat. Ganyan ang tao. Kung minsan may nais ipahayag ang ama sa buhay nila, hindi ito maipahayag sapagkat walang pinakikinggan kundi sarili nila. Tao ang dapat matutong magnilay at magbulay at patuloy na buong kababaang isuko upang ang lahat ng nagaganap ay mapagtanto. Di mo namamalayan. Sa kabila man ng ikay sutil, ang pagmamahal sa iyo'y walang maliw. Sa kabila man ng paraidikramo mo, patuloy ka pa rin binibigyan ng kaparaanan sa buhay mo. Subalit, kay palad ng mga nakikita ang kabutihan ng Ama at nadarama ang pagmamahal niya, kaaliwan sa puso nila ay totoong nakikita at nadarama na hindi nila namamalayan. Sapagkat sumisibol sa ganang sila'y di nila magagawa sa ganang ama na papadama sa mga anak niyang nakikipagtotoo. Mga mahal, naramdaman niyo ba ang kaliwan sa buhay niyo? At patuloy niyo bang nararamdaman ang kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga pinagdaraanan niyo sa buhay?
Magalak kayo at magpuri, sapagkat siya ng patotoo, ang amay walang maliw na kumukupkop, lumilingap. Lamang, hindi lahat ng kanyang mga anak ay matwid nilang nakikita ang mabubuting gawa niya, kundi ang lahat ng kulang at mga pagkukulang, yun ang sinusuri. Upang manumbat, may Diyos ba? Upang magsabi, kailan ako palalayain kung totoong may Diyos? Samantalang ang mga kumikilala tapat na naghahanap sa Kanya, ang sambit nila, Panginoon, naghihintay ako sa kalayaang ibibigay mo. Mga mahal, purihin niyo at pasalamatan ng Ama kung ang isip at damdamin ninyo ay nawangis sa kalooban niya. Upang sa gayon patuloy niyo makilala kung paano siya. Nang wika nga niya, maalala niyo nawa ang mabubuting ginagawa ko. Huwag lahat ng nagagawa at ginagawa ninyong mga hindi nyo nakikita na ako rin ang gumawa ng buhay nyo, mga pagpapala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kung ika'y isang magulang at sinasambit mong mabuti sa iyong anak, ang hindi makaunawa patuloy na sa iyo ay sumasagot at nangangatwiran. At mayroon namang anak na mapangatwiran, nagpapaliwanag, subalit ikaw namang magulang ay nagdaramdam. Ano nga ba ang tama at marapat? Ang magkaisa, ang magulang at anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Subukan ninyong ang litid ninyo ay may naipit na ugat. Tingnan nyo kung di sumakit. At tingnan ninyo kung maiunat nyo na maganda. At wala kayong mararamdaman. Yaon ang patotoo. Kung minsan, iniimpit ng tao sa damdamin niyang lahat ng sama ng loob. Paano mararamdaman ang tunay na kagalakan at pagmamahal ng Ama kung mayroon kang tinatagong lihim sa puso mo? Ang wika nga niya, ilabas mo lahat anak sapagkat wala kang mapaglilihiman, kundi tao, subalit ako, tarok at batid ko, kaloob-looban ng pagkatao mo. Kaya naman, ang mga maluwag ang nararamdaman sa kalooban nila patutong wala silang tinatagong damdamin. Kaya ang wika ng Ama, magalak kayo't magpugay, sapagkat sa akin kayo nakakapanahan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Maalaala mo kaya ang iyong pagkatao kung oras na ikaw ay nalulumbay, mahal ko, na ako ang nag-alay sa'yo at nagbigay ng buhay mo upang gamitin ko na magpuri sa akin at ako ay sambahin nang may kagalakan at mayroong pagmamahal. Kung ika'y naninimdim at mayroong dalahin, sa tuwina'y alalahanin mo, anak na minamahal ko, akong nakakakita at batid na batid ko, mga dalahin mo. Kaya't kung paano, wika ko'y pakinggan mo, yaong mga aral ko na sinisiwalat ko, patuloy mong namnamin, patuloy mong pagnilayan,
Bulay-bulayin mo sa iyong kaisipan upang matanto mo. Walang magagawa ka, anuman ang isipin mo. Walang magagawa ka kung di ko lolobin ito. Kaya ang tamang gawin mo, magkaisa tayo. Ako't ikaw, anak ko, ay magkaisa sa mabuting layon ko. Ituturo ko sa'yo ang dapat na marapat sa bawat araw at gabi man. Hindi kita iiwan. Batid na batid ko ang lahat ng nagaganap sa'yo. Nasisilayan ko saan ka man magtungo at anumang ginagawa mo. Kaya't pasubali ko, damhin mo lamang ako, anak na may pag-ibig, sa puso mo'y binubuhay ko. Walang maliw ako mag-aalay sa inyo, kahit kanino pa at sanda ko bilang mga anak ko. Pasubali ko nga sa inyo, mga minamahal ko, magbulay-bulay kayo nang matanto nyo lahat ng aral ko, na maging daan ninyo susing totoo, na magkaroon kayo kapayapaan, kagalakan, na di kayang ibigay ng sino man, at di sa salapi at bagay na masisiyahan kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal ko, naisalarawan ni Jonas kung papaano ang pagkilos ng Ama sa buhay ng tao. At sa kaganapan sa kanyang buhay, ang may pandinig ay makarinig kung papaano kumilos ang Ama. Nawi ka nga'y, ika'y sutil man, mahal ka pa rin niya. Ika'y lumalayo man sa kanya, hinahanap ka pa rin niya. Ika'y walang alam, ngunit siya'y may alam. Ang alam mo'y pang tao, ang alam niya'y pang tao at pang espiritu. Kaya tanggapin mo ang espiritu at pagkatao mo at pangunahin mo'y siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Wika nga, nangisilang ka sa mundong ito, walang saplot ni ano, malagkit pa ang balat ng katawan mo. Nang dahil sa loob ng inamoy, niluwal ka ng di batid mo, nilinisan ka't isinaayos ng magulang mo. Kung ito'y nagawa sa'yo ng tao lamang na pinagluwalan mo, ano pa kaya ang Ama mong nagbuhay kapwa sa inyo ng ina mo? Yamang nakikilala mo ang Amang buhay at buhay sa'yo, magnilay ka tao.
nang matanto mo ang aral ko. Kapag nagdurusa ang isip at damdamin mo, pumikit ka at sabihin mo, "Oh, ama ko, ako'y walang kamalayan kung paano ang gagawin ko. Makikinig naman ako, wika ng ama sa'yo. Kaya't kung paano ang tuntunin ko'y hanapin nyo, upang ang aral ko'y maging ganap na pangunawang ibigay ko, na bawat kumikilala at naghahanap ay makasusumpong ng liwanag na taglay ko na walang kamatayan. Upang ang bawat araw nyo'y maging galak sa puso nyo, tigibin ng pag-asa, magkaroon ng pananampalataya na binubuhay at sa inyo'y dinaratal habang kayo'y nabubuhay, upang kamtin ninyo marapat na pangunawa na di kailan paman may bibigay ng sino mang nilalang tulad ng wika ko, na pagdakay pinapababa ko ng husto yung tinig at imig ko, upang sambitin ko tao, magpakababa kayo. Gawin niyong kababaan sa puso niyo, nang hanapin niyo'y amang bumubuhay sa inyo. Ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama, mabuhay kayo nang ayon sa Kanya. O tao, yamang kayo'y naririto. Kilalanin nyo'y di nyo nakikita, damhin ninyo ang di nyo makikita, at tuwirang sa puso nyo bubuhayin niya. Yung mabuting pandama, yung may pagmamahal pa, lakas at tapang ay sa inyo'y maibibigay niya. Kaya't ang hamon ay ito, kumilala kayo. O tao, sa di ninyo mahawakan, subalit kayo'y hawak ang buhay. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila nga ba siya? Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. Mga mahal, walang makagagawa ng hiwaga at himala maliban ng Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Minsan, ginagawa mo ng lahat para sa kapwa mo. Masasabi pa niya, ano ba yan? Naranasan nyo na ba yan sa kapwa nyo? Na ginagawa nyo ng lahat ng magagawa nyo. Subalit, ano ba yan? Wala pang kwenta at walang silbi. Huwag kayong malumbay. Ang lahat ng ginawa nyong mabuti, pinagmamasdan ng Ama at binibigyan niyang kabuluhan sa buhay nyo. Kaya, hintayin nyo
di man kayo mapaniwala at matanggap na totoo ng kapwa nyo, may Diyos Ama na tanggap at tiwalang-tiwala sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. May itatanong ba kayo? Wala kayong itatanong. Kaya, anay. Ang anay, perhisyo na po. Alam niyo po kung ang anay ay perhisyo sa tahanan at sa lahat ng mga gamit, yung masamang isip, permisyo rin yan sa isip. Parang anay na nginangat-ngat yung utak mo. Nililito, ginugulo, sinisira ang diskarte mo na mabuti. Ginagawa kanyang hunghang at masama para nang sa gayon, magulo ang buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, katulad nito, alangan naman kinain ka ng langgam, nasaan ang langgam at nasaan ang butas. Sa makatwid, sinilid ka dyan na ganyan lang. Mandaraya talaga ang tao. Diba? Tapos kasama ka sa bilang. Walang pinagkaiba yung huwag kayong magdaramdam, ha? Binabase lang sa akin dito. Ganyan ang tao, ang wikha ng Ama. Kapag napabilang ka sa mga naglilingkod, hindi ka naman totoo at ganap na naglilingkod, abay para ka lamang kending walang laman. Buhay ba ang Ama? Hindi ka kasama sa bilang. Pagdating sa kaharian, nakita mo yung mga kapwa mo, papaanik na. Ikaw naman, palikwad-likwad pa, papuntang impyerno. Baka kasama ako naglilingkod bakit ako'y naririto? Tanungin mo sarili mo, anak. Sabi niya sa'yo, buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sabi nga, huwag mo ipagmagaling at ipagmalaki naglingkod ka. Alamin mo muna yung mga ginawa mo kung kalingkod-lingkod sa Ama. Tama ba nga? Nagsasalita lang ako ng totoo. Ang magalit, di bahala ka. Alam kong may magagawa. Ay, hindi kita sinadya. Ang Ama. Alam kong may magagawa. Ang Ama. Pagkat kung wala kayong magawang mabuti sa inyong kapwa at wala kayong kayang gawin, wag naman kayong magpahamak at manira. Para mabuti na yung nagagawa nyo, isip ninyo man lang ay bumuti. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka, anak. Angkinin mo na at tanggapin. Napakahirap itong paniwalaan kung isip mo lang ang maniniwala. Kaya ibinigay ang Espiritu upang buhayin ang paniniwala at pagtitiwala mo. Kaya yan ang patutong may Espiritu ka sa katawan mo. Hindi masama, kundi mabuti. Kapag nakaunawa ka sa salita ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, pakinabang, pakinabang. Ikaw ay dumating na at kami makinabang. Buhay ba ang Diyos? Ano po? May salitang pakinabang, makinabang, nakikinabang. Saan po ba kayo doon? Nakinabang ka na ba? Makikinabang ka pa lang ba? O wala ka pang pakinabang? Kawawa ka naman, araw-araw may pakinabang na binibigay ang Diyos. Yung bang ikay humihinga, di mapapakinabangan yan? Hindi mo pa ba pakinabang yan? Eh, kaya nga kung wala kang pangtatanto, wala ka yatang isip. Sige nga. Maglumuhod ka man at ikay magbayad, di hindi pipit-pitin ni Constancia yung hihipuin niyang sugat mo. Aba, kaya ang wika nga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Minsan po ay ako'y kumakain ng tinapay. May nagsabi sa aking alagad, ay apo, kanina po kumawak po kayo ng sugat. Ha? Diyos ko, naitsa ko yung tinapay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ngayon, naging matalino na ako. Kaya may hinawakan o walang hinawakan na tinapay na may sugat, ay yung pinanghawak ko sa tinapay, hindi ko yung kinakain. Tinatapon ko yung nanghawak. Yung pinanghawakan, palimbawa eto tinapay, yung hinawakan ko na yon, hindi ko kakainin, tatapon ko para sigurado ako. Kung hindi sinabi sa akin, mayroon pala, di nahawakan. Nakain ko yung, buhay po ba ang Diyos? Kakakilig.
Diyos ko, ba't naging ganito buhay ko? Ano po? Kapag alam nyo po ba, na yung hindi nyo gusto kung minsan yun ang binigay sa inyo Pero kapag ang Panginoon pala ang nasa inyo kahit pala hindi nyo gusto, ano? Sabi ko nga, sa mga nagaganap na nakikita mo sa kapwa mo, makapagninilay ka, makapagtatanto ka. Halimbawa, hirap ang isip mo kung paano mo malutas ang problema mo. Pagkatapos nakita mo yung kapwa mo, alam niyo po kung bakit pinatitibay at nakagiging matibay lang ako sa mga araw-araw kung nakakaharap ng mga tao, binibigyan akong pagninilay ng Ama. Halimbawa, may dalahin ka na, palagay mo pinakamabigat na yung pinakamahirap na. Biglang may pinakita sa iyo ang Diyos na, oo nga no, ang salapi nakikita, ang bagay makikita. Subalit paano yung nakikibaka sa karamdaman na hindi niya alam kung gagaling siya at hirap, daing, sakit. Katulad po niyan. Kayo ang lumagay sa aking kalagayan pag nakita mo ito, masasabi mo, Diyos ko, hindi na yung problema mo na isip mo. Hindi na yung problema mo nasa puso mo. Ano na sa puso at isip mo? Kung paano mo siya hihilingin na gumaling. Yan. Kaya nakakalipas ang maghapon, nakakalipas ang gabi, hindi mo naisip yung buhay mo. Ngunit hindi mo man naisip, ang Diyos naman ang nakakaalala sa iyo. Hindi Kanya nililimot. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Nawa, gawin nyo yan. Huwag niyong pahalagaan ang sarili nyo. Sapagkat habang pinahahalagaan mo sarili mo, nakatala sa banal na aklat. Ang nagpapahalaga ng higit sa kanyang sarili, siyang nawawalan. Subalit ang binibigay niya ang kanyang sarili, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag nagmithi kayo na ang kapwa nyo tao ay mapaligayan nyo, mapasaya nyo, ang sarili mong kaligayahan, hindi mo na naalalaman. Sapagkat sumasaya, lumiligaya ka na sa mga napapaligaya mo. Buhay ba ang Ama? Ba't hindi ito maunawaan ng tao? Ba't hindi ito madama ng tao? Ba't hindi nila makilala ang katotohanan? Kaya, yung hindi makadama, hindi makakilala at hindi makatanggap, akala nila isa kang walang pakialam. Ngunit ang di nila alam, hindi lang pinatitigib ng pag-iisip ka ng Ama, sapagkat ang isip mo'y wala ng puwang ang pag-iisip sa ano-ano. Ano ang naman ang isip mo? Ang siya ay matugunan mo at makasunod ka sa Kanya. Subukan ninyo. Tingnan nyo bawat maghapon nakakalipas. Tingnan nyo bawat maghapon nakakahulagpos kayo. Tingnan nyo bawat maghapon at magdamagpatag kayo. Sapagkat wala na sa isip nyo, wala na sa puso nyo ang kung ano-ano, kundi ang mga salita niya at nais tuparin ninyo. Sa hindi nyo namamalayan, hinaayos niya. Sa hindi nyo namamalayan, tinatapos niya. Sa hindi nyo namamalayan, nakakaulagpos kayo. At sa hindi nyo namamalayan, tagumpay na pala kayo. Gawin nyo nang makita nyo kung paano yung panalangin na huwag mo kaming iharap sa pagsubok na di namin kakayanin. Yaon pala ang katotohanan, sapagkat ang Amang pumapatag ng isipan, ang Amang lumilis siya sa di tama at marapat na iyong dadamhin, kundi ang mararamdaman mo ang pagmamahal niya kung papaano kanya pinagagalak, inaaliw, pinalalakas, pinatatapang upang ang bawat araw mo maging payapa kang namumuhay sa ibabaw ng lupa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nakarinig ba kayo? Nakaunawa ba kayo? Mga mahal, pagarian kayong lubos. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Wala kayong itatanong? Oh. Ba't tinatakpan mo? Huwag kang mahiya. Pabayaan mo lang siyang ganon. Nasisilaw ka. Abay, magaling at nasisilaw ka. Pag hindi ka nasilaw, di ka na makakakita.
Di ba? Sabihin, maandar pa yung ugat ng mata mo. Eh, siya nga tumutulo pa, no? Hindi lang yun, duling pa. Pero hindi nahiya, ano? Tama, ba't ka nga mahihiya? Sapagkat ang Ama ang nagpapalaya. Ang mahalaga, gawin mo yung tama, isipin mo yung tama, damhin mo yung tama, nang makamit mo yung tama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May babahagi po ako. Nang hindi po ako ganito, hindi ko alam sabihin yung susun-susun, sagun-sagunson, dapi-dapiton. Pero sabi ko sa Panginoon, ba't po nalabas ng bibig ko yun? Ano po ba ibig sabihin nun? Pinaliwanag. Kung kayo man ay may mga pinagdaraanan na palagay nyo ay hindi nyo nakakayanan, alalahanin nyo sa tuwin ay mga salita niya na kapag binigyan naman niya kayo ng kagalak at kasiyahan, pagpapala ay susun-susun, sagun-sagunson, dapi-dapiton. Yung bagang parang yung sunod-sunod, dapi-dapiton, sagun-sagunson, tuki-tukila, tuki-tuki. Pag binigay niya yung kalayaan, tuki-tuking tula, sabi ka sa Kapampangan, tuki-tuking makatula, tuki-tuking kikya. Ano? Ay, tama ba yun? At pagkatapos sabi niya, niluwal na naman yung kauna na salitang, kung ang bundok, kayang tibagin. Kung ang dagat, kayang hawiin. Kung ang lupa'y kayang pagbitakin. Ang bungo'y kayang sibakin. Ano na naman yung Panginoon? Di ko po kayang unawain. Ang ibig niya sabihin, kung ang bundok, kaya niyang tibagin. Nayuyugyug niya yan kapag lumindol. Nakakaya niyang matibag. Di baga? O di, yung mga bukol na tumubo sa inyo, kaya niya rin durugin. Kapag ginusto niya, kaya niyang alisin. Ngayon, namangha ako. May isang pasyente na may bukol sa matres. Wala siyang ininom na gamot. Manalig ka. Sa loob ng isang buwan, magpa-check up ka, pa-ultrasound ka. Alam nyo, nasa Canada na yon. Wala siyang ininom na gamot. Nagulat ako. Anong nangyari yon? Yan ang dahilan kung bakit ako nagtiwalang may Diyos. Sapagkat sino gagawa nun? Palagay nyo kung walang nagagawang mabuti ang Diyos na napapakita niyang kahiwaga at kahimalaan, ay may susunod pa sa Kanya? May maglilingkod ba? Wala! Aba, may isip ka naman. Alam mo, hindi talaga dapat yan sundin. Ba't sinusunod mo? Kanino ka susunod? Doon sa alam mong may magagawa siyang mabuti sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Ano po yung ibig sabihin ng kung ang dagat ay kayang hawiin? Yung mga pinagdaraan ng balakid sa buhay na ang Diyos ang gagawa upang makasadyad ka sa kalaliman man ng yung mga pinagdaraanan sa buhay tulad ng karagatan ng dumaan si Moises at mga Israelita. Hinawi niya yon. Nakasadyad sila, nakadaan sila at nang hinahabol na sila ng mga Egyptyo, tinabunan niya, nagbalik sa anong ibig sabihin? Kayo ba'y ginigiyagis at ginugulo ng kapwa nyo? Ngunit sa mabuting paraan at mabubuting gawa ninyo, patuloy maasa sa kayo sa Ama? Hintayin ninyo, hindi kayong matitigatig, hindi kayong mababahala sapagkat kayo nakikipagtotoo sa Ama. Kaya niya kayong itawid sa mga tinadaanan nyong hirap at dusa. Yan ang pawang katotohanan. At Panginoon, ano po ibig sabihin ng kung ang lupa'y kayang pagbitakin? Yan ang pawang katotohanan, anak. Tigang na tigang ba ang buhay mo? Wala ka nang magawa sa iyong buhay at wala ka ng kaparaanan. Kung ang lupa'y nagbibitak na sa katuyuan, kapag aking naibigay ang tubig, pinabagsak ko ang ulan, sa hindi mo namamalayan, malambot na yan.
Mga anak, ang wika nga niya, nahihirapan na ba'y damdamin nyo sa kaisip nyo, sa mga dinadala ninyo? Ako'y alalahanin ninyo at papatagin ko ang lahat. Kaya, kung ang bungo nyo'y kaya ko sibakin, sapagkat ang bungo ninyo'y hati ito, dalawa ang sentido nyo. Kaya, ano masasamang pumapasok sa isip nyo na hindi ko kayang pawiin at alisin? Kaya ako'y kilalanin nyo, ang lahat ay kaya kong gawin. Yun, mga mahal. Saan ba kukunin ang isip ng tao yan? At sino magbibigay sa kanyang pag-iisip? Wala, hindi kayo bibigyan ng ganyang pag-iisip ni Satanas, kundi kayo bibigyan ng kaguluhan at gigiyagisin. Ano ba yung gigiyagisin? Katulad ni Saul, nang nainggit siya kay David, giniyagis siya ng espiritong masama. Hindi siya makali. Makikita pa lang niya si David, sa inggit niya, gusto niya nang sibatin. Hindi naman nanaig siya. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng Ama ay nakay David at inalis na sa kanya dahil niloko niya ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, mapakabuti ng Ama. Kaya nga dapat laging ang katapatan at pagiging totoo ang gawin ng sa gayon, ang amang butihin ay manahan kanino man. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tatanong. Di wala tayong tanungan. Uwi na. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang hanggan ang pag-aalay niya, kaya't patuloy na umasa ka sa kanya. Gagawin niyang bawat araw, payapa ang kaisipan, patag ng kalooban, ang siyang sa iyong ibibigay. Makakatawid ka sa iyong paglalakbay, makakausad ka sa iyong tinatahak, makakahulagpos ka na di na mamalayan, tagumpay ay nakakamtan kapag siya ang pinanghawakan, salitang banal ang inasahan, hiwaga niyang taglay-taglay, kakamtin mo ng tuwiran. Mahiwaga, mahimala, dakila siya at bathala, manalig ka, umasa ka, pananampalataya'y buhayin niya. Kung kikilala ka, tapat na anak niya. Nagkaramaneyahanang bukas pa. Haro, pagre-reklamo na